powered by God's grace. Fuel or powered, pwede rin naman yung kapangyarihan o yung pinapagana tayo. Pinapagana tayo. Ayan. Sinusuplayan ka ng gasolina. Pinapalakas ka, pinagasolinahan ka. Pinapagana ka ng biyaya. Important. So, kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Paano pinapagana ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya? Paano ba ito gumagana sa atin? We always talk about grace. Pakikita natin sa FB, ang dami pinagtatalunan pa nga natin ba yung grace. But grace is biyaya. No? Ito ay comes from God. Katulad din po ng ating kaligtasan, it is a grace from the Lord. Hindi ito gawa natin. Pag sinabing grace, ito ay gawa ng Diyos. Okay? To make the statement simple, ang biyaya ay gawa ng Panginoon. Hindi gawa natin. Amen? Okay. Para po mas maliwanag, ang biyaya ay gawa ng Diyos. Okay. So, yung po iba ay binipilit. So, ang kaligtasan ay biyaya. Ang Diyos po ang may gawa. Pero hindi nangangahulugan na wala tayong tungkulin sa ating kaligtasan. Dahil naligtas tayo, binago ng Panginoon, dapat nating ingatan ang kaligtasan. Dapat nating palaguin ang ating relasyon sa Panginoon. Dapat nating palakasin ang ating pananampalataya. So, yun po yung minsan namin misinterpret ng marami. Na because of God's grace, wala ka nang gagawin. Meron siyempre. Meron tayo kasing will. Hindi naman inagaw ng Panginoon ang ating kakayahang pumili at pagpasya. Kapag ikaw ay binibigyan ng isang pagkakataon o merong opportunity sa iyo para ikaw ay makapagtrabaho, ikaw naman estudyante, binibigyan ka ng opportunity na makapag-aral. Pero still, ang pagpapasya pa rin ay nasa sa iyo. Pwede mong tanggihan, pwede mong buhalin. Are you with me? So, ganun din po ang biyaya ng Panginoon. Ito ay binibigay sa bawat isa. Pero we need to choose to receive God's grace in our life. Paliwanag po ba yun? Sa Titus or Tito, chapter 2, verse 11, sapagat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. So verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Verse 13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Nang ako ay maging magulang sa aking murang edad, bata ako, matanda pa yung aking mga anak. Kasi ang mga anak ko po ay gusto pala ay 29 na. So, siyempre, at bagaman meron akong dalawang malugang, may dalawang anak ng asawa, wala pa naman sila. Pero siyempre, ako po ay edad 21 years old. 21 years old. 1988. October. So, ibig sabihin, 21 years old. Palamang po ako, ay meron akong anak. Meron akong anak. At mas naiintindihan ko dahan-dahan para sa akin na minsan, at habang lumalaki ang mga bata, lalo na nung sila ay dalawa na, tatlo, hanggang sa naging apat. Hanggang sa ngayon, dumami na rin yung mga nakakahalubing bata, nakakasama sa bahay. Ang bata po hindi natin kailangang turuan na maging naughty o maging malikot, maging pasaway. Talagang yan ay natural sa isang bata. No? Alam kong hindi iyon isang malaking revelation.
Hindi isang malaking kapahayagan. Sapagkat alam nating lahat na ang bata ay meron talagang kakulitan. Konti, makulit, isang konting pasaway, malikot, at bihira namang bata talaga. Yung hindi gano'n. Kahit nga po edad 10 years old na, 9 years old, 7 years old. Tingnan ninyo, pag yun walang lalo na sa panahon po na yun, ng pandemya, nasa bahay lang ang mga bata. Siyempre, nananawa din naman sila sa laro, ng kanilang mga gadgets o ano ang mga laruan. Siyempre, hindi naman maghapon yan kakain ng kakain. At hindi naman yan maghapon laro ng laro. Pero makita nyo yung pinakawala niya ginagawa, konting oras lang siya upo. Mamaya, lakad lang ng lakad. Isa wala naman. Hipon lang ng hipon, likod ng likod. At ito po ay ito ay isang bagay na nakamangha sa akin na nakikita. Ganun talaga yung mga bata. Ang mga bata po ay pinapalakas ng kanilang emosyon. Sila ay ginagatungan ng kanilang emosyon, ng kanilang gustong gawin. Kung meron silang gustong gawin, yun ang nag-uudyok. Their emotion, kung ano ang kanilang mga desire, yung mga kanilang mga ninanais. At kung ano ang nais nila, ay isa nilang ginagawa kahit ano pa ito. Kaya nga kailangan ng pagtubay ng magulang. Hindi naman po lahat ng ginagawa ng bata ay alam nila na ito ay makabubuti o makasasama. Kaya nga po ang bata ay ginagabayan ng mga magulang. Kapag ang bata po hindi natin natutukan at nagabayan, at kung ano lang ang kanilang nasa emosyon, ano lang ang kanilang nasa damdamin, ano lang ang kanilang mga gusto, ano lang ang kanilang mga hangarin at nasa, at pinabayaan natin, maliligaw sila. Dahil magiging akala nila, lahat ng bagay na gusto ay pwede na natin. Kahit naman matanda. Maraming tayong mga bagay na nagugustuhan. Pero hindi lahat ng ating gusto ay nakabubuti para sa atin. Kaya kailangan din natin na talagang bantayan at bantayan natin yung ano ba yung naggagasolina, ano ba yung nagpapalakas, ano ba yung nag-uudyok, ano ba yung nagpapagana sa atin. It is our emotion or our desire. Kasi kung lahat ng ating nasa ay siya natin gagawin, abay, hindi mabuti yan. Lahat ng gusto ay gagawin mo. Paano kung nagustuhan mo lahat ng babae? Kung naman ay babae, lahat ng lalaki? Hindi pwede. Pwede bang mangyari na maraming magustuhan ng isang tao? Pwede. Hindi natin kailangan magbigay ng mga example. Nangyayari ito sa ating pamilya. No? Hindi na tayo magtutukoy ng example. Nahahay na tayo ng meron 2 asawa, 3, 4, may 5, may 6 pa, meron mas marami pa. So, ganun din mas ibang bagay. May cellphone meron ng cellphone, okay pa naman. O hindi naman talaga kailangan. Maliban po yung mga kailangan kasi may mga tao talaga. They need to have more than one cellphone. Lalo na nga po yung maraming mga transaksyon. Bukod pa doon sa kanyang hawak, may kasama pa yung 2 A, may hawak pang tingisa na para din sa kanya. Siyempre sa dami ng mga obligations sa buhay. Bukod pa yung telepono sa bahay. So, ibang kaso yon. Pero meron namang ordinary, hindi mo naman kailangan talaga maraming numero. O siguro, pag may 2 numero, which is kailangan natin ngayon, dahil kung ang tatawag sa iyo ay yung isang providing, yung provider, service provider, eh, magtatanong sa iyo, meron ka bang smart? Ay, okay lang, okay lang. Kaya nila, bakit sila nagtatanong? Alam natin. Kasi yung kanyang gamit smart, ay siya unlimited po. Sabihin, free. O meron ka bang Glow? Meron ka bang talk and text? Meron ka bang touch mobile? Meron pa meron sunlight. Ano ba yung sun? Ano ba yung sun? Sunset. Ano pangalan? Sunlight? Suncellular. Suncellular. Meron pa ba nun? Kasi di ako nakakagamit. Tapos may bago ngayon. Dito. Nasa ba yun? Sabi dito. Siya, meron dito, meron na nga pala dito, meron. Nandito. Kasi meron cell site na dito. Nandito. Meron cell site na dito. Sa amin, no, pag na isang araw, gagana na rin yung cell site na dito. Siguro, baka bibili rin ako ng SIM na dito. Siyempre, ang purpose naman doon ay for internet. Ano naman sa internet. So, nakalulungkot lang pong sabihin
nangyayari rin ang ganitong mga bagay sa ating mga nakatatanda. Hindi lang sa mga bata. Hindi lang ang mga bata ang merong nais na siya ginagawa nila. Ang ating emosyon, ang gusto natin, ang pagnanasa, ay madalas din nagbubunsod o nag-uudyok sa atin na sa ating mga ginagawa, no? Sa ating mga pagpapasya, sa ating mga sinasabi. Pag ikaw ay emotionally, you are anger, so nasasabi natin. Pag ikaw naman emotionally, you are so much in despair, talagang di mo bagilan kung magulbol. Gumawa ng iyong mga pinipilit kong aliwin ang iyong sarili. Diba? Minsan may mga taong tahimik, bigla na lang nagiging maingat. Dahil alam nyo, ang mga taong ganyan nabibigay karanasan. Kumbaga, binasag ang kanyang puso. Meron namang dating maingay, naging tahimik kung mabasa ng kanyang puso. No? Kasi, nababago talaga yung mood, yung attitude, yung damdamin ng isang tao kapag siya mayroong karanasan. Pero, hindi tayo kailangang turuan na huwag maging malikot kagaya po ng bata. No? Ngunit kailangan nating turuan kung paano mamuhay ng matuwid. Kung paano mamuhay ng tama. We need to learn and we need somebody na pwede pong mag-akay sa atin na how we can control, paano natin magagawa ang tama na hindi tayo laging ma-influencehan lamang ng ating damdamin, ng ating emosyon, ng ating mga gusto. No? Dahil nagustuhan mo, gagawin mo na. Lalo na pag ang tao may pera, no? Kahit wala kang bibilhin, pag naghikap ka sa mall at ikaw ay nag-window shopping. Kaya nga kung kayo ay mag-window shopping, may tip, huwag kayo mag-window shopping na kayo may pambili. Kasi makabibili kayo ng hindi mo naman talaga kailangan. Saka ka lang bumili kapag kailangan mo at meron kang pambili. No? Kasi pag bumili ka lang wala kang pera, magkakautang ka. Kasi pipilitin mong bilhin ng isang bagay. No? At minsan, ito po ang masakit. Yung bang susweldohan mo, alagay natin 30,000 pesos. Ang nagastos mo ng buwang yun dahil inutang mo ay 35,000. Short ka pa ng 5,000. No? Nawala na yung iyong yung budget system mo. No? So, ang magandang balita, syempre, hindi naman po lahat ng sasabihin ko yung, sinabi ko na po yung side na negative side. No? Although hindi naman po ang kuryente, lalo na po yung AC, yung po tinatawag na DC current. Di ba narinig niyo po yung salita? AC, DC. Alam mo, hindi po masyado maintindihan ng iba. Pero doon sa mga estudyante na nag-aaral, nakagraduate ng kolehiyo, lalo na mga course medyo may background sila kung ano sabihin ng AC, DC. Kapag nag-aral ka sa electrical. Ang ibig sabihin ng AC, alternating current. Hindi mo kailangan piliin ang dalawang terminal ng kuryente. Katulad ng ating ginagamit dito, yan ay AC, alternating current. Kahit pagbalik-balik na mong suksok, no, wala siyang negative, walang positive. Iilaw gagana ang isang appliances. Naintindihan mo ba natin? Pag sinabi mo pong DC, direct current. Ang ibig sabihin, meron itong, mahalaga dito yung tinatawag na terminal, katulad ng battery. Pag binaliktad na yung pagkakakabit, hindi gagana, pwede pang masira ang iyong appliances. Di ba? Katulad po ng mga battery sa sakyan, meron yan. Katulad din po ng mga inverter. Bagamat ang pansusok mo ay sa 220, pero yung mga mechanism sa loob, meron niyang, kaya nga inverter eh. From AC, ililipat niya, i-convert niya into DC ang kuryenteng papasok sa kanyang mga compressor, kung ano-ano mga pagkaganay. Kaya nga po sabi ng iba, at saka yung mga pag-aaral, nakatitibig ka ng 30 hanggang 40%. Dahil po, siyempre, mahina yung konsumo ng kuryente. Ang problema lamang doon, maselan dahil direct current. Pag nagkaunting mga shortage, madali siya masisira. At pag nadali ang iyong tinatawag na mga motherboard, usually pag po mga electrical, kahit po yung mga ating mga charger, meron niyang motherboard. Pag yun ang bumigay, eh bye-bye na karamihan. Kung iba may nabibigay, bye-bye. Okay, hindi niyo man masyado maintindihan yung mga pinagsasabi. Pero yun po yun, yung kaibahan ng AC.
ng ACDC. So, ang magandang balita, hindi naman po pwedeng ang buhay natin ay lagi nilang negative and positive. At minsan, hindi po dahil ang nangyayari sa tingin iba ay negative, ay pangit sa isang mananampalataya. Ito po ay lalong nagpapaningas, lalong nagpapatatag, lalong nagpapalakas. Mas matibay pa po sa every. Hindi, ang every po subok na matibay, subok na malakas. Subalit, ang biyaya ng Diyos ay magpapalakas sa atin. Hindi ka lamang magiging subok na matibay, subok na malakas. Ikaw ay magiging malakas at matibay. Ano man ang mangyari. Ang magandang balita, nag-alok si Jesus ng kalayaan mula sa mga nakasasama o nakasisirang gawain natin o pamumuhay, yung tinatawag na harmful lifestyle. No? Yung tinatawag na harmful lifestyle, yung pang mga akala natin ay tama sa sigurado. There is a way, seems it is right sa ating paningin. May mga daan na tila tama sa ating paningin. Pero ang dulo naman pala, sabi ng Proverbs ay kapahamakan. So ito po yung harmful lifestyle na napipil natin o sinasatisfied lang natin yung ating desire, yung ating emotion. Because you are so much in love. Kahit na may COVID, sinabi na huwag dadalaw. Dahil sa sabi ka na miss mo na. Halimbawa, miss ko na si Sher. Ay hindi ko kayang pigilan. Kailangan ko na makita. Kahit palang mahawakan ka niya, mga kamay. Gano'n ha? Kaya pag sobraan ng miss. Oo. Siguro maghuhugas na lang ako ng kamay. Ay hindi pa rin talaga natiis. Nagpunta pa din. Hinolding hands pa rin. Sabi ng tumayo ka ako nakakuharan din. Ayun, ang nangyari. Nahawa. Samantalang 14 days lang naman magtitiis. So dahil because of very emotional, dahil yung kanyang desire, hindi niya pinigilan. 14 days nga lang naman eh. No? Pero hindi talaga, meron talaga hindi matiis. Ano? 14 days lang, hindi matiis talaga. Talaga nga. Nag-hug pa. Naku! Tinagal pa ang mas. So, kaya nga po, yun po yung mga payak o mga simple lang ng illustration. But meron pa pong higit pa dito. Talaga yung harmful lifestyle, yung nagiging lifestyle na katulad nga po nung mga pinapairal natin yung ating isa kung anong magustuhan. Gusto natin agad bilhin, gusto natin agad gawin. Gusto natin pumunta ng kaibigan mo, ganito. Ganyan, ano mga bla-bla-bla na gusto mo gawin. So, ginagawa natin. Nag-alok ang Panginoon Jesus para tayo makalaya sa ito mga bagay. At ito yung tinatawag na biyaya. No? Ngayon, ay pinapalalahanan tayo sa aklat ng Titus, unang Tito, na ating binasa, na ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi lamang po kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi lamang kaligtasan itong dadaling ka sa langit, kundi maging kaligtasan dito sa ating pamumuhay sa mundo. Kaligtasan mo sa kahirapan, kaligtasan mo sa pagkakaroon sa utang, kaligtasan mo sa COVID. Yes. We need God's grace. Amen. At ito po ay hindi yung automatic na nangyayari. Kailangan mo itong sadyain. Kasi yun po yung maling bagay na minsan napapasiksik sa isipan, maging nagmananampalataya. Na dahil sa kay Kristiyano na, automatic na mangyayari sa iyo ang lahat ng bagay. No? We need to choose. We need to teach ourselves. No? At magagawa natin yon dahil nga po ang Diyos ay nag-alok ng biyaya. Nang tinanggap natin sa ating buhay, tayo ay naligtas because of His grace. Dahil po sa kanyang biyaya sa atin. Okay. So, ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa lahat. At higit pa doon, hindi lamang ito nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang kanyang biyaya ay nagtuturo sa atin kung paano tayo sumagot, di naman ang hindi. Hindi lahat ng imbitasyon, okay? Hindi lahat ng inaalok, pwede ka naman tumanggi. No? Hindi dahil sa ayaw mo. Minsan nga, gusto mo naman eh. Kaya nga lamang, meron kang ibang mga kinoconsider na mas mahalaga. Kasarap naman talagang pumunta sa birthday yan.
Bukod po sa pagkain, ay makakachikahan mo. Lalo na kapag may birthday ay mga kaibigan mo. Tapos ang imbitado pa ay mga talagang mga ka-vibes mo, ka-tropa mo, kabarkada mo, kaibigan mo. Di ba? Talagang hindi lang sa pagkain. Ang hinahanap natin yung fellowship, yung togetherness, yung makasalamuhan natin sila, makakwentuhan. Pero ngayon, meron tayong higit na pinapahalagaan. Na alam natin, hindi naman habang panahon na kinakailangan mong tumanggi. Pero there is a time na kailangan mo rin magsalita ng hindi. Are you following? Kailangan. Hindi sa lahat ng okay. Mabuti sana kung politiko ang nilalapitan o hindi politiko, nakatulong tayo yung magsalita mo ng lagi ng yes. Yan po yung sikreto ni Governor Mandanas. Lahat ng lalapit, lahat ng yes. Paperman, okay. Karanasan ko po yun. Okay, tuwa-tuwa ako. Okay yung nilaan ko kay Governor. Katagal na naman po. Pag-una pa siya naging Governor. Bago pa siya naging Congressman, ngayon Governor. Dahil ako po ay naging Presidente ng PTA and PTCA sa aking lugar. So, lalapit ka ng mga hinihingi ng mga simple mga proyekto. And kapag nakaharap ko siya, ang gusto ko ba? Ano nga po si Governor? Ang gusto ko, ang mabuti naman po at galing nakarating dito. Kaya si Governor. Ay, ano po ba may paglilingkod sa inyo? Ay, ako'y maganda nga po ito. Ay, siya, kausapin niyo po nga ay si ano dito. At ano yung okay ko na ha? At ano mo kailangan nyo lang kung maging masipag, mag-follow up. Hindi lang masabi ni Governor, kahit na rin yung okay ko, kapag kayo itatamad-tamad mag-follow up, wala rin na rin. Pero yun naman ako maganda sa kanya. Kaya siya mahal na ng mga batang. Kahit direkta ang lumapit, kahit ikaw yung barangay captain, hindi mo kailangan dumaan sa mayor, hindi mo kailangan dumaan sa kung sino man, kahit ikaw yung ordinaryong mamamayan na merong maliit na katungkulan, lumapit ka kay Governor, sigurado ang ilalagay sa iyong papel, okay. Pero, may pasubali. Pagdating mo doon sa labas, tutuwa ako. Sabi ko doon sa kasama, hindi ko nagkakamali, umubuhay pa doon si Mayor, yung mga Mayor Mari Magsaysan. Pero hindi sa Mayor, nakasalubong ko, ay siya na yung presidente ng PTCA. Sabi ko, Mayor, inokay na po ni Governor. Ay siya, ay ayos nga yan, pero lagi kang babalik dito ha. Ay ako, dito na halos ako natin ha. Kaya ako nakakuha ng project. Ay kaya pala nakakuha din ng project dito. Eh talagang ganyan na. Kaya ako nakilang balik bago naman namin ako. Nakita ko na ako. Hindi pala pag na okay na, hihintayin mo. Wala ka palang mahihintay. Yeah. So, okay po kung ikaw ay si Governor. Okay naman, okay naman, okay. Pero sa ating pamumuhay, tuturuan tayo at tayo'y uudyukan o palalakasin ng biyaya ng Diyos upang matuto tayong sumagot ng hindi. Yan. Hindi sa ating emosyon, saan po tayo sasagot ng hindi? Sa ating emosyon, sa ating damdamin, sa ating mga hilig sa ating mga di makadiyos na pagnanasa, sa ating makamundong mga hilig. Muli, sa palagay ko ay maaari nating patunayan ang lahat ng pagsasabing hindi ay hindi natural na nangyayari kundi kailangan matutunan. At ang biyaya ng Diyos ay ating siyang magiging turo. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Kailangan somebody who will mentor us. And that is God's grace. Somebody na kailangan mag-guide sa atin, magturo at magpalakas, mag-fuel. Kailangan natin isang kapangyarihan. Yes, the power of the Holy Spirit. But how? It is by God's grace. Amen. So, inihayag ng kanyang biyaya ang kanyang pag-ibig. Na dapat maging pangunahing motibasyon natin ay ang matuwid na pamumuhay. It is by God's grace. It manifested in our life. Ito ay ipinahayag. Ipinapahayag ng kanyang biyaya ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Na dapat ang ating motivation ay yung tayo mamuhay ng may katwiran. Ito po yung kapangyarihan ng God's grace. So, pinapalaya tayo ng kanyang biyaya mula sa ating mga kasalanan at ang ating kasalanan ay siyang naghahatid sa atin sa pahamakan, kasamaan at kalungkutan.
Kaya nga po, sa magitan ng biyaya ng Panginoon, tayo ay kayang palayain sa lahat ng ating mga kasalanan. It is by God's grace. Pinapalala tayo ng kanyang biyaya mula sa mga pita ng laman o hilig ng laman. Binibigyan tayo ng kapangyarihan na sabihin natin na hindi sa mga naisin natin gawin. Hindi lahat ng ating gusto ay makabubuti sa atin. Diba? Hindi lahat ng gusto. At yan sa mga bata. Kaya nga po ang mga bata kapag walang mag-guide na magulang, napapahama. Mapapahama. Pero din with it ay a guidance from God, guidance from the Holy Spirit. And ito po yung biyaya ng Diyos. Na hindi natin kayang gawin na mag-isa. Pero sa biyaya ng Panginoon, ito ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ito ang nagpapagana sa atin para magawa natin ang mga tamang bagay. Pagkatapos, ay bibigyan tayo ng kapangyarihan ng kanyang biyaya na mamuhay ng may pagpipigil sa sarili. Ito yun. Matuwid at makadiyos na aplikasyon para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Paano po pinapagana ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya? Paano ba ito gumagawin? Meron na po akong dalawang isinulat dito sa Bisaya. Una, konbiksyon ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng lalaki sa Diyos. There is a conviction of the Holy Spirit. Yan po yung kagandahan. Yan ang mabuting balita ng isang taong mayroon kang Kristo sa iyong buhay. You have also the Spirit of God. You have the conviction of the Spirit of the Lord. Ang tawag po sa Bible, nung isalin po sa Tagalog na pamaranay, merong gumigiyagis. Merong humihipo sa iyo. May nagpapaalala. Merong conviction. Merong conviction sa iyo. Kahit po anong ganda ng isang mensahe, gano'n man ito katuwid, kung wala yung conviction ng banal na Espiritu, papasok lang ito sa kabilang taina, lalabas sa kabila. Pero kahit po naman ang nagsasalita ay hindi gano'n kahusay, kagaling, kapag nangusap ang banal na Espiritu sa buhay ng mga tao, sa kanyang puso, sa kanyang isipan, ang tawag doon, merong conviction. Amen? Merong hipo, merong touch ang Panginoon. At ito po ay gawain ng banal na Espiritu. And ito po ay biyaya ng Diyos. Hindi mo natin kayang pilitin na, Lord, convict me, convict me. Hindi ito nakukuha sa pilitan. Ang gustong iligtas ng Diyos ay kanyang ililigtas. Ang gustong patawarin, gusto kanyang patatawarin. Bagamat ang lahat ay pwedeng patawarin ng Panginoon. Lahat ang pamakumbaba. Ang gustong tulungan ng Panginoon ay kanyang tutulungan. Walang pwedeng pumigil sa gustong gawin ng Panginoon kapag ginusto niya. It is God's favor. It is God's grace for us. Conviction ng banal na Espiritu. Kapag nasubukan natin ang sarili na tayo sa ating masamang, sa ating mga hindi magandang pag-uugali, sa ating magiging always have a negative mind, no? Ano ba yung negatibong pag-iisip? Ano ba yung negatibong pag-iisip? Yung bang lahat na lang ng iniisip mo ay laging kabaliktaran ng magandang bagay. Halimbawa, ikaw ay paalis, papunta ka ng Davao, isasakay ka ng aeroplano ng Mindanao, ay nabalitaan mo yung C-130, ay naku, iniisip mo. So, sa buong aeroplano. Kaya pumapasok sa panahon ngayon, ang sabi nila, yung anxiety. Negative negative spirit yung anxiety. Yung nangyari sa iba, iniisip mo mangyayari sa iyo. Halimbawa, yung iba'y nanakawan, natatakot ko kung nanakawan. Yung iba ay, lalo na po ngayon sa aming lugar, nito lamang linggong ito, tatlong namatay pag amin. Malalakas mga kabataan. Pero dalawang namatay na, dalawa po doon sa COVID. At dahil po sa pangyayari noon, hindi lamang po naman dadalawang namatay sa aming lugar. Tatlo na namatay sa COVID, na dating malakas mga kabataan, kalalakasan. Wala naman dating mga severe na karamdaman. Nung magka-COVID, doon po sila. Ngayon, lahat ng tao ngayon, natutrauma pati po ang aming barangay. Yes, tama lang naman na huwag lumabas. Simula po ng mag-DCP of Batangas. At ang lahat ng kapunan sa buong Pilipinas ay bawal naman talagang lumabas at walang kailangan gawin. Bawal ang nakipagpuntahan, bawal ang nakipagkonsyunan.
bawal naman talagang mamerte yan. At sa kasalan hindi ka naman tumang mahalaga. Bawal din. Kaya nga limitado ang mga tao. Sa ating mga iglesia, bawal din tayong ito'y punuin. Tayo dito, almost 30% na ang laman. Diba? Bakit? Dahil alam po natin, hindi dahil sa tayo huhulihin, dahil kailangan natin itong gawin bilang pag-iina. Tama po ba? Diba? Pero, minsan kailangan pa may mga mangyaring ganong trahedya o ganong mga senaryo na ngayon halos lahat ng pamilya doon. Ay wali ko ngayon ay talagang kung yung mga iba'y pasaway talagang pilipigin na ako, huwag ka lumabas sa malakas. Huwag ka lang saan ka pupunta. Wala ka namang pupuntahan. Abay, kita-kita nilang namamatay ang tao. Nang ganun-ganun na lang. Ito pa po ang masakit. Kapag namatay pa, hindi mo man lang masigit. Kahit man lamang kuko, kumusta mag-aaral mo, ano kaya hitsura mo, kaya namatay. Kahit pang mahal mo sa buhay, kahit asawa mo, kahit magulang mo. At dahil wala mga pwedeng gawin, pagkaalis doon sa morgue, ilibing agad or idalhin doon sa cremation. Makikita mo lamang ay ako. O kaya ay isang araw mo na lang pagbilang mo sa cemetery, lapida na lang ang makikita mo. Wala na. So, yun po yung sitwasyon ngayon. Yan po yung kalagayan. Kaya, ngayon ay talagang nag-post na yung aming barangay. And supposed to be, dapat naman talaga ito pa ay ginagawa na ng mga pamilya. Kaya nga lang, lalo na hindi ko naman nilalaki yung mga pamilya. Parang kami mga Avenger, Superman. Sila, parang meron din sila yung member ng Justice League. Mga hindi tinatalban, no? Pero hindi po. Yung po mga binanggit ko ng mga tao, pagaman sila yung pinuhan ng Panginoon, ay mga tao malalakas. Isang araw na ikatsatso, kausap ko, kakwentuhan mo, kakulitan mo, pero biglang iglap dahil lang po sa mga pangyayari sa atin. At saan nakalulungkot na sila? Pagaman, bilang mga mananampalataya, kailangan natin na maging malakas at palakasin din ang ating mga kaibigan at mga anak. So kapag nasubukan natin ang ating sarili, na tayo mismo o ako mismo, ikaw mismo, sa ating masamang pag-ugali, sa ating pagiging negatibo, sa ating mga kabiguan, sa ating mga pansariling hangarin, panguna sa ating damdamin, at kasiyahan na hinahangad ng ating laman, kailangan nating manumbalik sa kanyang biyaya. We need to go back to His grace. No? Kailangan natin manumbalik sa kanyang biyaya. Kailangan natin alalahanin na tayo mga mananampalataya ay dapat tumakat sa biyaya ng Panginoon. At ang biyayang ito, hindi yung malaya mong gawin ng anumang bagay. Kundi ang biyayang ito, yung magpapagana sa iyo, o yung nagpapalakas sa iyo, o yung nag-uudyok sa iyo, upang ikaw ay lumakat ng matuwid sa ating pamumuhay. Amen. That is God's grace. Ito yung udyok ng banal na Espiritu. Kaya merong conviction ng Holy Spirit ay upang tayo ay turuan, paalalahanan, no? I-fuel ang ating buhay sa magitan ng kanyang biyaya. Ito yung biyaya ng Diyos. At hindi lahat ng tao ay nakararanas ng biyaya ng Panginoon. Although ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ito ay maranasan na ng tao na nagpapasako, nagpapakuma, at sumusunod sa Panginoon. You will receive God's grace. Pwede kasing tanggihan ng tao ang biyaya ng Diyos. Pero sa mga tunay naman ng palataya, dapat natin ito biyakan. At kung nais mong maranasan, hindi mo pa man kilala ang Panginoon sa iyong buhay, tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Bilang iyong pangalang tagapagligtas, tanggapin mo ang kanyang biyaya. Amen? Hallelujah. So ano po nangyari? So that because of anxiety, negative thinking, akala ng tama yun, lahat konting ano. Kaya nga po ngayon sa amin, pag nagka-COVID, kahit po hindi severe, dinadala lang sa ospital. Siyempre natatakot na yun. Eh dati, ayun nga po, aming lola po ni Sister Estela. Yun po ay alam. Noong December po, nagkabisita siya. May COVID pala, hindi alam. Sinabi, sinuwapyas pala. Ayun, nahawa siya dahil katabi. Kasi kumain sila. Nagka-COVID siya 25 ng December, 27 ilang araw lang sa dalawa. Sinuwap test, lumabas COVID. Pero sa bahay lang, alam niyo po kailang taon? 83 years. Pero, dali lang yan nilang pasan. Hindi siya na oxygen.
Siguro nagkabuksan siguro, hindi ko alam. Walang kasama sa bahay, dinadala ng pagkain. Tinatanong, kinukumusta. Pero ngayon, nga lang, isang buwan na wala pang panlasa. Wala pang pangkain. Pero yun nga, pero malakas samantala, yung kapatid ko, yung aming mga kapatid. Ang lalakas. Dahil po naging severe, dahil po hindi kinaya ng kanilang katawan, dahil ang kanilang immune system ay hindi ganun kalakas. Bumigay, namayapa. At ngayon, nagdulot ito ng anxiety or negatibo sa maraming tao. Which is, hindi ibig sabihin ipagwalang bahala natin ang ganyan. But we can live still with strength, lalakad pa tayo may kapayapaan, may kapanatagan because meron tayong nagpapalakas ng biyaya. Kung ako po ay napadala na rin sa ganung sitwasyon, hindi na ako bukas aalis ng bahay, pero nakapagtuloy pa rin po ako sa almost 80 or 90 katao. Hindi na alam ko lumalapit sa kanila. Siguro mga 10 lang tao yung lalapitan ko. Okay, binigyan ng certificate, ano na lang, Duterte na lang, sundo ka na lang, pakayaw. At tapos nalalala ko po yung ay mag-spray, talagang alas paligo ako ng sarili ko. Pati pagkain ko, in-spray ako. Pati lahat, everything na hawa ko, spray ako na lang. Kasi bahagi ako, bahagi ng pag-ibig. Pero kailangan ko siyempre mag-sentasa. Kailangan ko alalayan ko yung aming director dahil po mayroon ng emergency yung aming national director. So ako po ang isa sa sinala sa biyaya ng Panginoon ay maayos naman po na ibang kaibahan. So, tutulungan tayo ng biyaya ng Diyos sa magitan ng conviction ng Banal na Espiritu. Pangalawang bagay, ang kanyang biyaya po ay ang pundasyon ng kapatawaran at nagsusulong sa atin para sa kapatiran. Ito yung nagtutulak, nagsusulong sa atin para mamuhay tayo matuwid dahil tayo yung mga taong pinatawad na ng Panginoon. By God's grace, pinatawad tayo sa magitan ng kamatayan. Yun po yung biyaya ng Diyos. Dapat tayo mamatay sa krus. Tayo naman ang nagkasala eh. Di ba? Tayo dapat nagparusahan. Pero ano po ang nangyari? Yung biyaya, ito po yung pundasyon, yung kapatawaran. Because of God's grace, we know and we believe and we know. And by faith, sa pananampalataya natin, at ito naman ang tunay, tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Amen? Amen. At dahil dito, ito ang nagtutulak sa atin, nagsusulong, nagpupus, na, o sa isang wikang Ingles ay fuel us. Sabihin, ginagasolinahan ka, itinutulak ka, para mamuhay na matuloy. Nangako siya na tuturuan tayo na sumagot ng hindi sa kamalian at sabihin oo sa kapila. Kumbaga, binigyan tayo ng wisdom and then, pag alaman mo isang bagay hindi maputi, hindi yung makakaya naman yung tangihan, yung po yung nangyayari, hindi pa po lahat ng politiko. Kaya minsan nahirap po ang isang politiko. Kaya po, kung gusto po ng isang politiko, yan, ito yung kung nakikinig po tayo mga kaibigan, mga politician, kung gusto nila makapanglingkod na may kapilan, na may kaisan, alam niyo ang sikreto lang, maging mananampalataya kayo at dumaan kayo sa biyaya. Kasi, hindi ko i-compromise ang tama sa mali at ang mali sa mali. Kapag isang bagay ay mali, sigurado, mali hindi yan. Pero siyempre, ang hirap ko ng politiko, minsan kahit na mali na nilalapit sa iyo, may lalakarin, hindi gamit ng padrino. Dahil alam ni kay politiko, may kakakilang influenza. Ano pa nangyayari? Sige, titignan natin kung anong magagawa natin. Kahit alam ko ng mali, pinipilit natin resolbahin ang isang bagay. Sa halip na ipaubaya muna natin sa batas, para sila'y matuto. Minsan, hindi pa nasasampahan ang kaso, hinaharang na agad. At karaniwang gumagawa nito yung mga politiko. Karaniwan, dahil lalakad ang halimbawa, anak ko, nakagawa ng kalokohan, lalapit ako sa kumpare mong mayor, gobyerno, or congressman, ay naanak mo. Ay siya pa, tinigan ko. Lalakad pa, si judge siya ay tatawagan at pag silang mga kaso. Tawag ako sa ay, nalakad na. Nilakad ko lang kay Jefe, hindi na daw nila itutuloy ang kaso. Yung nahulihan na, illegal possession. Minsan gano'n. Minsan kahit na mali, alam na may pananagutan. Kaya yung bata naman, talaga nga yung tatay. Tigasin eh. Kaya, malakas ang loob bumauli ng mali. Bakit? Kasi
Maraming kaibigang politician. Diba? So, ngayon, ay kung ang ginagawa ko ng mga politician eh, sige pare, tutulungan ko ang iyo. Pero dahil sa nagkasala siya, hayaan muna natin siya. Hayaan mo muna siyang wala siya magpunta. Maghirap siya, pagpuntahan niya kanyang ginawa. At yan may makakalaya. Para ma-serve lamang yung penalty. Ngayon, kapag ang gobyerno naman ay nagbigay naman ng tinatawag na amnesty, katulad ng mga TNT sa Amerika, TNT bawal, hinuhulihin, papauwi sa Pilipinas, ay nagbibigay minsan ng ang bansang Amerika ng amnestia sa lahat ng TNT na mag-surrender at mag-aayos ng papel, hindi na kayo papauwiin, kayo ay bibigyan na ng green card, magiging American citizen. Yeah. So yun, iba yun. Yun ay favor yun. Ano? Grace na rin nga yun para sa'yo. So, kaya nga po kung isang politician ay gusto niya lumakad ang megatulan, magkaroon siya ng tao. So, yun po yung maganda kapag ang isang mayor, ang isang congressman, o ang isang senador, o presidente, ay nagkaroon ng kasilungan po ng tao. Hindi na kailangan maging perfect. Pero maging tao sa Diyos. At biyaya ng Diyos ay ikilos sa hindi lamang po ang magiging sagot, matutunan din sumagot ng hindi. Hindi sa mga gawang mali at oo sa mga gawang mali. Amen? Amen? Hindi ito natural na nangyayari. Hindi ito natural na basta lamang mangyayari ito sa iyong buhay. Kahit ikaw isang pastor, isang Kristiyano, hindi ito natural na automatikong mangyayari. No? Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi po ito kayo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo sadyain na alamin ang tungkol sa kanyang biyaya. We need to intentionally, kailangan pong intentional nating alamin ang biyaya ng Panginoon. Alamin, intentional mong basahin ang kanyang salita na naglalaman ng punong-puno ng biyaya ng Diyos. Kailangan intention kang manalangin at humingi upang ikaw ibigyan. Intention kang kakatok. Hindi ito automatic pag may kailangan agad ikakatok. Hindi. Meron kang nervous system na magtuturo sa iyo. Kaya kailangan mo ng patnubay ng banal na Espiritu. Kailangan mo ng God's grace upang magawa mo yung mga bagay na hindi mo kaya gawin. Ngayon, magagawa mo. Kaya mo ngayon magpasya ng tama because of God's grace. Amen? Hallelujah. Ang susunod po ay maliwanag na katanungan. Naintindihan ko ang biyaya ay napakalaga. Ngunit paano sa daigdig na ito ay maunawaan ang sasadyaing alamin ang tungkol sa kanyang biyaya. Narito po ang pasimula ng isang katalaan na maaaring itanong natin sa ating sarili kapag naramdaman natin nalalayo ang ating puso at pag-iisip sa kapurihan. Okay, bibigyan po sa inyo mga listahan. Number 1, ito yung mga katanungan. Itanong natin ito sa ating sarili. Kayo po ang sasagot, hindi ako ha. Okay. Kung kaya nyo isulat, o I will share it, o ito na po ipapublish natin, nandiyan lang po yan sa Facebook. Pwede nyo ulitin, ilalagay pa po sa YouTube, o pwede ko rin po itong i-share doon sa ating mga server para mag-aralan natin. Ito po yung unang tanong, gumugugol ba ako ng dekalidad ng oras na kasama si Jesus? Yan. Tanong natin sa ating sarili. Gumugugol ba ako ng dekalidad ng oras kasama si Jesus? Ito ay higit pa sa pagdalo sa simbahan. Higit pa ito po sa ating mga pananalangin. Sa oras ng pagkain na dahil sa kinapepray sa iyong food, alam mo kasama mo lagi ang Panginoon. No. Higit pa po ito sa iyong personal devotion. Ito'y sa lahat ng bagay. Sa iyong maghanap buhay, sa iyong ginagawa. Bigay politician sa iyong pananampalataya. Ano man ang iyong tungkulin sa iyo. Bilang magulang, bilang anak. Ginugugulo mo ba ang dekalidad na oras na kasama si Jesus? Pangalawa, saan tayo nakukompromiso? Saan ba tayo madaling makompromise? Madali natin sinusuko yung bataan ng ating pananampalataya. Kadalisayan, nagko-compromise ba natin yung purity natin? Di pagpapatawad dahil sobrang tayong galing, sobrang laki ng ginawa sa ating kasalanan. Minsan pati si COVID ginagagalitan na. Meron taong gano'n. Yung COVID na yan, ang bihira na yung ginagawa ngayon. Siya nakakalit tayo ng gano'n. Sinisisi na si COVID. Siya nasisi mo yun, hindi mo yung naalis. Hindi mo naman siya kita. Hindi mo alam kung paano siya nagpapunch mo. No? Ang tanging lang magagawa natin mag-ina. Magpabakuna,
o meron kang pagkakataon, uminom ng mga, at kumain ng mga masustansyang pagkain, uminom ng supplement, palakasin ang iyong immune system. Okay? So, di pa papatawad, puno ng galit. Laging galit-galit ka. At minsan, lahat na lang ng tao nasa paligid mo kinagalitan. Pati pusa kinagalitan, pati aso, pati basurahan, lahat, pati trapiko, pati pollution, pati vulkan, minumura mo na. So, ay kukompromiso natin. Pag sinungaling, puot, di natin may iwasan mo sinungaling. Saan ba natin na ikukompromiso ang ating sarili? Saan natin ginugugol ang oras ng ating mga pag-iisip? Sa pag-iisip ng mga bagay na negatibo, mga bagay na hindi maganda. Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 8, bukod diyan mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Lagi ka pa namin para lagi makinig wapo pa. So, pwede namang isipin, libre po ang mag-isip. Pero ikaw ang pipili kung anong gusto mong isipin, kung mabuti o masama. Maganda o pangit. Mga negatibo o positibong bagay. Pang-apat, naglalaan ba ako ng oras upang tumigil, huminto, o mag-post man lang at magpasalamat sa Diyos. Hindi na yun, lahat na lang ng bagay Isa may mga taong ganun dahil sa sobrang niyang i-despair, sobrang sa maraming karanasan hindi maganda. Parang ayaw niyang tumigil, para bang siya pag tumigil, maalaala na niyo mga pangit na bagay. Kaya naabahala na niya sa video. Kung naging busy siya, ayaw tumigil. Gusto niya lagi nasa sa gawain na, Pastor, may galahan ka ba? Sasama rin tayo ako. O may prayer meeting. Gusto na lagi nasa prayer meeting. Parang pag wala ng prayer meeting sa kanyang buhay sa maghapon, hindi naman po normal yun. No? Yes, maganda, mabuti yung i-share natin paglingkod at lagi nasa gawin sa mga. Pero there's a time also, we need to pause. No? Kailangan din natin mamisan dyan, umihinto tayo para naman sa ating sarili sa Panginoon. Magpasalamat. A time to rest in the presence of God. Yung manahimik. Hindi mo kailangan lagi kang tumatawa ng malakas. Baka mapagkamala ka ng lupa. There's a time to rest. Ano kasi maging masaya. There's a time to hindi ka naman tumahimik. Makinig naman ko sa paligid, hindi ko na lagi nagsasalita. Siya nakikinig ka rin. Kasi naranasan ko rin po yun. Nung mga isang buwan na ako lagi nagsasalita sa akin. Hindi rin pala mabuti. Ngayon, kung di mo pag-pray, pero mag-pray. Minsan sa loob po ng may isang buwan, isang beses lang ako nagsasalita. Minsan hindi ba? So bakit? There's a time also to listen. At marami tayo. Sa iba rin ba? Tandaan po natin, hindi lang tayo ang ginagamit ng Diyos. Ang lahat ng tao sa pamilya. Pwede sila lahat gamitin ng Diyos para sa ating katulad. Amen? 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa mga dahil Krisos. Kaya na po, yes, mahal sa kanyang kapatid, napakasakit na mawalan sa masa. Lalo na sa gandong panahon. Pero, hindi ko lagi iniisip na siya wala na. Kasi wala na siya physically. Pero yung kanyang alaala, yung mabuti niyang ginawa. Hindi ko nga lagi tinitin na kanyang picture, maalala ko lang, malulungkot lang ako. Hindi ako lagi nagpo-post. Minsan po ako lang ako. Hindi ako nagpo-post. Minsan lang po ako nagpo-post. Just to express at para po sa kapakanan ng ibang mga tao nakakilala. But why? Kasi ang buhay naman, hindi lang naman yung kamatayan ng ating mga sa buhay. We need to move on. We need to move forward. Diba? Kailangan na magpatuloy. Kasi isang araw naman, matutulad din tayo sa kanila. Aharap din tayo sa ating Diyos. Tatapusan nila kailang panahon. Magbuti na yung kanilang kalagayan. Kung mabuti ang kanilang kalagayan, huwag mo na silang abalahin. Yes, minsan naisip ko nung nananalangin, no? Pwede ba akong manalangin na nung di ba sila ililibig buhay mo sila? Pero kung paano kung siya naman ay namatay na sa kanyang puso ay talagang si masaya na. Ay baka pag nabuhay niya sa pinili, ano ba naman, gandang-ganda. Tayo ko Guna-guna ako payapang-payapan. Na-meet ko na si Lord, bigla mo naman akong hiniling na buhay. Sabagay, wala pa namang narinig ng istorya. Maliban sa mga narinig kong taong nabuhay. Nabuli, Pero, what we need is acceptance. Ano man nangyayari sa mundo,
wala tayong magagawa. It's part of God's sovereign act. Ito ay mga bagay, hindi man niya ito tuluyang siyang kanyang gusto, pero nilugod ito ng Panginoon. Pinapahituloy niya ito at laging may mabuting layunin ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko bilang Kristiyano. Amen. Amen. Hallelujah. Lagi meron. Panglima, inuuna mo ba ang Diyos sa lahat ng bagay? O sa kanilang pagtanda o sa kanilang pag may balas na? Sa kanilang pag may nakatapos na? Sa kanilang pag ganito? No? Dapat wala mong oras, walang panahon. Dapat hindi natin pinagin. Sa bago ng Mateo chapter 22 verse 37 to 38. Sinabi ni Jesus sa kanila, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Lahat may mo. So, talagang diinan, talagang pinapagawa ito sa atin. Ibigin mo. Sabi mo rin sa iyong katabi, ibigin mo. Ibigin mo ang Diyos. Ang iyong Panginoong Diyos. Panginoon mong Diyos. Panginoon Sabi mo, mong Diyos. mong Diyos. Mong. Nasa sa Facebook, sabi mo, mong Diyos. Nasa sa Zoom. Ng buong kaluluwa. Sabi, ng buong kaluluwa mo. At ng buong pag-iisip mo. No? At ito ang una at dahilan. Amen. First, the great command, the great commission. Ang layunin ng mga katanungan ito po ay may balik tayo sa daan ng pagpapatuloy at pag-alam natin sa kanyang biyaya at pag-alaala sa kanyang pag-ibig. Sapagkat ang mga bagay na ito ay magpapasigla sa ating pagnanasa. Magpapasigla ito sa ating mga gusto, magpapasigla ito sa ating at mag-uudyok o maggagasolina o magpapagana ito. Ito ang magbibigay ng power sa atin sa ng biyaya ng Diyos upang tayo ay mamuhay sa Kanya. At dahil ito, maranasan yung favor, yung blessing ng Panginoon. Ano man ang mangyari, lalakad ka sa kapangyarihan ng biyaya. Tayo po ito na rin. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa pagkakataon na ibigay. Yes. Na muli mo ipaalala sa amin na kami ay dumadaan sa mundo na ito na pinapagana ng kapangyarihan ng iyong biyaya. Salamat po sa iyong mga salita ng paalala sa amin. Sa konbiksyon ng iyong banal na Espiritu. Sa pundasyon ng iyong pag-ibig, kapatawaran at katwiran sa amin. Alalahanin namin ito, Diyos. Hindi lamang sa oras na ito, sa natang oras ng pagkakataon. Ano man po ang aming sa aming magtahanan, sa aming pamilya, sa aming mga ministry, sa aming mga gawain, sa aming mga pag-aaral, sa aming mga hanap, sa aming pakikipagkapwa. Taglay namin patuloy o Diyos ang kapangyarihan ng iyong biyaya. Na sa tuwing Panginoon, na amin itong alalahanin, ang iyong kalakasan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-iingat ay maranasan ng Panginoon. Salamat po Panginoon din sa buhay na ay mga kapatid. Hindi lamang po sa narito sa bahay-sampahan, maging ang nakikinig po sa nanonood sa Zoom, sumasabay po sa amin sa FB at sa Zoom. And even po God, ang mga magpapalo pa o Diyos sa YouTube, I pray Panginoon sa lahat ng may mga sakit karamdaman. Ulang-ulo hanggang pa, Lord, hayaan po ang iyong amazing grace ay maranasan niya. Ang grace, Panginoon, ng iyong pagpapagaling. Ulang-ulo, I pray, O God, in the name of Jesus, maging mabisa ang mga supplement, ang mga gamot, kahit kung sila may mayroon ng mga piliting, O God. At lalo mo pang pag-ibayuin, Panginoon, ang iyong pagkilo sa kanilang buhay. Sa salita mo lamang na binabag, kami gumagaling. Okay. Sa latay mong tinanggap, kami gumaling, Panginoon. Ingatan po ang bawat isa na kung saan hayaan mo po ang COVID ay hindi magdala ng panghihina, kundi magdala lalo ng katatagan, kalakasan, lalo namin makita, Panginoon, ang iyong grace sa amin. Pagpalay mo rin, Panginoon, sa mga may pangapangalinan. Bigyan mo ng pagkakataon, magkaroon ng mga pagkakitaan. At hindi lamang, Panginoon, ordinaryong pagkikitaan. You promise in us, O God,
that despite of this pandemic, Lord, nanangako ka sa amin ng more increase, more significant life, significant living, O God, in the name of Jesus, because we are worshiping, we are praising an extraordinary God. So Lord, I pray na isang extraordinary pamumuhay, isang extraordinary paglilingkod ay maranasan extraordinary miracle, Panginoon. Milagro, O God, na gawa mo, O Diyos, maranasan ng bawat isa sa buhay. God, ikaw po ang mag-provide ng pangailangan at sa mga nangangailangan ng hanap buhay ng extra mga pagkakakitaan. Ikaw po ang magsusupply, bibigyan mo sila ng kaalaman ng karunungan, ng strategy, O God. In the name of Jesus, O Rabaradaradakaramurabara. Pagpalay mo po ang Panginoon ang aming ang mga magulang tahanan, ang mga ama ng tahanan, ang mga inang tahanan, na patuloy po nilang maggabayan at sila'y mamuna, maging po ang mga leader ng mga simbahan, ang mga cell group leader, life group leader, O God. Bigyan mo sila ng kaalaman, karunungan, patuloy nilang gabayan, alagaan, pangunahan, Diyos, ang kanilang mga grupo, ang mga kabataan, Panginoon, ay makita nila, O Diyos, ang sa kanilang murang edad, ang kahalagahan ng paglilingkod, ang kahalagahan ay kayo inuuna sa lahat ng oras at pagkakas. Sa pagkatunay, Panginoon, ito yung kayo nangako sa iyong salita, ng lahat ng bagay iyong idadagdag sa inyo. Salamat po, Ama. Salamat po, Takina. Oh, we give you praise, we give you glory, and we magnify your name. In Jesus' name, amen.